Duterte doon sa kanyang briefing na malinaw ang pagkakasabi ni Amy Marcos na hindi sila mananalo, lalo na sa Mindanao kung wala ang mga Duterte, na napakalaki ng botong maidi-deliver ng mga Duterte, lalo na si Sara Duterte, who was going to be the primary partner to give political prime support para ma-boost up si Marcos Jr., lalo na sa mga Visayas and Mindanao voters na napakalaki ng mga botanteng ito. I think in Mindanao alone, there are more than 35 or 40 million voters. At ganun din po sa Visayas. So napakalaki po na mga botong makukuha sa lugar na ito. That it is undeniable na kapag nandyan si Sara Duterte, even without Rodrigo Duterte openly endorsing and publicly supporting Marcos Jr., the fact that the Vice President right now, who was then the partner for Vice Presidential candidate ni Marcos Jr., was more than enough to propel para po mapihit ang swing votes ng mga Duterte solid supporters na hindi bababa yan sa mga 15 to 18 million voters during that time. Napakalaki po yan, ha? Ibig sabihin, kung wala talaga ang Duterte vote factors na pumayag si Sara Duterte doon sa panliligaw nila Amy Marcos at Bongbong Marcos, ay pwede pong nagkaroon ng close fight between Bongbong Marcos Jr. and Leni Robredo at pwedeng maulit ang nangyari noong 2016 elections na matatalo si Marcos Jr. And that was clearly seen by an astute politician, presidential sister now, Amy Marcos. Nakikita po yan ni Amy Marcos, ang ganyang kalagayan. Hindi yan si Bongbong Marcos, ano man yan, pawn. He is simply a wallpaper president. And he is simply a flower vase. Sapagkat he brings the name of their father na nagsimula ang redeeming time nila nang naipalibing ang kanilang ama na si Ferdinand Idralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Now they are riding on the wagon of popularity of redemption na pwedeng mangyari kapag na-elect ang another Ferdinand Marcos Jr. na pangalan bilang Pangulo ng Bansa to complete the redemption and the historical rejudgment na ginawa ng mga mamamayang Pilipino laban sa pamilya Marcoses, sa kanilang political group at sa kanilang political family noong 1986. Ayun. So, klarong-klaro, no, ang pattern kung paano, anong pananagutan ni Amy Marcos. Ngayon, in the succeeding declaration ni Sara Duterte, sinasabi niya na ginamit siya para muling manumbalik sa poder ang brand of the Marcos leadership na elite, anti-people, pro-oligarch at kurakot at walang patutunguhang mabuti na mga paglalayo na palakasin ang programa sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. At dito niya sinasabi na Amy Marcos is also as guilty as her brother, Bongbong Marcos Jr. Yan po ang frame of declaration na sinasabi ni Sara Duterte. Bakit? Sapagkat sinasabi po ng mga nakakaalam nito that Amy Marcos lured, ginoyo, tinrap niya, she made a trap for Sara Duterte and the Duterte supporters and political influence groups and other political supporters and political base of the Duterte to swing vote the 15 million or 16 million votes mahigit nila papunta sa mga Marcoses. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakalaki yun. At Marcos Jr., ganun po ang kanya naging abanse kay Leni Robredo. Ang mga boto ng mga almost 16 to 18 million votes ay nanggaling yan minimum sa mga Duterte political forces and political base. Na yan din po ang naging abansing tambak niya kay Leni Robredo. So klaro po na mayroong pananagutan si Amy Marcos for bringing into the fruition, naging mabunga at matagumpay ang kampanya ng kanyang kapatid at ng kanilang pamilya na muling mailuklok ang isang Ferdinand Marcos na pangalan bilang presidente sa Pilipinas. Ang akala ng taong bayan, Uniteam ang nagpapanalo sa kanya. No! The real factor why people gave the second chance of redemption and trust and confidence to the Marcos, lalo na sa isang pangalang Ferdinand Marcos, was because they were hoping that Sara Duterte running as the Vice President will ensure the continuity of strong leadership and the kind of good governance that benefited the people and re-established a good governance
na hindi po kontrolado ng mga oligarko, mga kurakot, mga sindikato, mga kriminal at hindi mamamayagpag ang mga komunistang terorista. That was the essence of continuity that made the foundation of political hopes and aspirations given by the people to Marcos, not the slogan of babangon tayong muli, sama-sama tayong babangong muli. That was not the real political aspirations and the real hope and dreams of the people was for them to see again the continuity of a strong leader and a good governance program na ibinuo at pinanday ni Rodrigo Duterte na sila ay nakaasa na ipagpapatuloy yan ni Marcos Jr. kahit na siya isang Marcos sapagkat nandyan ang kanyang vice presidente na naging sandigan at haligi niya sa pangangampanya upang mapasiguro na magkakaroon ng continuity of programs and continuity of political leadership and policies. Klaro tayo dyan. Yan ang isang double cross na nangyari. Hindi yan pinasiguro ni Amy Marcos. Hindi niya sinabi na ang kanyang kapatid pala ay utusan ni Martin Romualdez at ni Lisa Marcos. She did not reveal all these factors that her brother might be truly involved in the abuse of illegal drugs mula nang siya'y teenager at hanggang siya'y tumatakbo sa iba't ibang posisyon at hanggang siya'y tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. These figures of reality were denied by Amy Marcos to Sara Duterte at the least. Hindi niya sinabi ito na may posibilidad na lulong ang kanyang kapatid sa droga at manganganib ang ating bansa at magkakaroon tayo ng isang presidente na unstable, incompetent, weak, and dangerously morally bankrupt that can be abused by interest groups such as Martin Romualdez and Lisa Marcos at the behest of presidential authority and presidential power. Iyan ang kasalanan ni Amy Marcos na dapat niyang panagutan sapagkat siya ang naging broker. Siya po ang naging facilitator nitong panunumbalik ni Sara Duterte upang maibangon muli at makontrol ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. At kita nyo naman sa loob ng 2 taon pa lang, o kulang-kulang 2 taon, nanumbalik ang monumental corruption. Nanumbalik ang systemic na pandarambong, malawakan at sistematikong pandarambong sa kaban ng bayan na hindi pa natin nakikita since pinalayas natin ang gobyerno ni Marcos Sr. at ngayon ay nanunumbalik. Waldas dito, kaltas doon, benta ng mga gold reserve, sakmalin ang mga pondo sa PhilHealth at mga pati na Philippine Deposit Insurance at ibebenta ang mga gold reserve na walang transparency, walang accountability, and walang public transparent report kung paano ginagastos at winawaldas ang mga pundong ito. Ang tinatawag nating monumental corruption, never been imagined na gagawin yan ni Bongbong Marcos Jr. sapagkat nandun si Sara Duterte. All along, hindi sinabi ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay tuta pala at tau-tauhan lamang ng kanyang asawa at ni Martin Romualdez. Because the power and sovereign mandate and authority vested to Mr. Marcos should only be exclusive to him. It cannot be delegated, it cannot be exercised by Martin Romualdez, neither much more by the wife, Lisa Araneta. Hindi po nila pwedeng gamitin, abu-abusuhin at kanilang sakyan ng todo-todo ang kapangyarihang pangpangulo na ibinigay ng mandato ng mamamayan only exclusive to Marcos Jr. and none others. So yan ang nangyayari ngayon. Sinasakyan at ginagamit para sa kanilang personal at pangpamilya at pang-oligarko na interes at pati mga komunista na kinabang sa ganitong kapalpakan. That was a political manipulation and deception that Amy Marcos should be called out. And she should be responsible to account for that sa mamamayang Pilipino. At para mabawi niyan, ibulgar niya ang totoong karakter at pagkatao at ang mga bagahing bit-bit ng kanyang kapatid in order for her to help redeem this country and save her brother. Ipagamot natin kung dapat ipagamot. At pero tanggalin siya sa pagkapangulo ng bansa sapagkat napupunta po tayo sa isang madilim na yugto ng kasaysayan at isang malagim na pangpolitikang pagsabog ng hidwaan ang pwedeng maganap at pwedeng lumugmok sa ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa at pwedeng magpasiklab ng kaguluhan sa ating bansa. Yan po ang danger kung hindi mananagot at hindi pananagutan ni Amy Marcos ang kanyang political manipulation and deception
na binabanggit. Ako na magbabanggit nito. Binitbit niya ang kapatid niya, hoping na may tatago nila at mapagtatakpan-takpan nila ang kaniyang matagal ng bagahe na isa siyang weakling, walang sense of responsibility at ill-prepared and non-competent to govern a country. That was the accountability that Amy Marcos should face before the people. Yan ang dahilan kung bakit nag-vlog tayo ngayong hapon na ito, mga kapatid, mga